Hello. Yun. Umpisan din natin yung tutorial natin. Ito yung part 2 ng itinuro ko. Kanina nagtapos tayo sa in-install natin yung ating Windows Deployment Services dito. Windows Deployment Services. Ayan. Kung mapapansin nyo, in-start na natin siya. Naka-start na siya. Pero yung ating mga images, mga walang laman. So ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin ng laman. Kung paano gumawa at maglagay ng laman dyan, yun yung ituturo ko sa inyo. Meron tayo ditong Windows 8. Kung makapansin nyo, fresh siya at hindi siya naka-join sa domain. Pakita ko lang sa inyo. Hindi siya naka-join sa domain. Ayan, hindi siya naka-join sa domain. Naka-workgroup siya. Tapos appwiz.cpl. Ang meron siya is Microsoft Office. Ang gagawin natin, i-image natin to, etong OS na to, Windows na to, para ilalagay natin siya sa server natin, sa Windows deployment servers natin, para kung sino mang i-install natin ng Windows 8, meron na siya na ready na application. Pwede nyo dagdagan yung application na yan kung gusto nyo. May Acrobat, may VLC, kung anong application na gamit ng user nyo. Pag in-image nyo, kasama na yun sa image natin. Ngayon, ito, in-installan natin ng ADK, gaya ng sabi ko nga sa inyo dati, nung una. Kailangan ng ADK para makapag-create ka ng image. Ngayon, bago tayo mag-create, hanapin natin yung tool na in-install natin, yung ADK. Ito, Deployment Imaging Tools. Click nyo lang siya. Yan yung lalabas dyan. Ngayon, dyan tayo magko-command para makapag-create tayo ng PE na gagamitin. Yung PE bootable disk, yun yung kakailangan naman natin para makaka-capture natin yung image na i-create natin dito. So, umpisa na natin. Mag-create muna tayo ng PE boot disk. Ito yung command. Copy PE space AMD 64. Bakit 64 siya? Kasi 64-bit yung ating OS. Ngayon, kung gusto nyong, kung 62-bit yung gagawin nyo, 86 yung ilalagay nyo dyan. AMD 86. C:/WinPE. WinPE kasi gusto natin, yan yung folder na dapat lalabas dito sa drive C natin. WinPE. So, yun. WinPE. Enter nyo lang. Ayun. Kung mapapansin nyo yan, nag-create siya ng file. Ayun na. WinPE. Ayun. Nag-create siya ng file. Ayun. Tuloy-tuloy pa siya. Success. Bisaya Kamandong. Ayan, successful. Ngayon, from dyan, gagawa naman tayo ng ISO. Na yun nga yung gagamitin nating pang boot mamaya pag nag-capture tayo ng image. Kasi itong ang Windows 8 na to, ika-capture natin yan. Ilalagay natin yan sa WDS server natin, Windows Deployment Server. So, yun. Make WinPE Media. Wala. Make WinPE Media. Make WinPE Media space ISO, kasi ISO files, :C:/WinPE space :C:/WinPE
capture win 8.iso. Ayan, explain ko lang. Ito, standard tong command na to, ISO. Ito yung pinaghugutan natin, yung nasa WinPE siya. Doon siya kukuha ng ISO ang gagawin. Tapos ito, si WinPE, ito yung location kung saan siya isi-save. Ito yung file name. Ayun, enter. Magkikreate na siya ng ISO. Ayun, nagkikreate siya ng ISO. Ayun, success. Kung mapapansin nyo, puntahan uli natin siya. WinPE, ayun siya. Kasi nga yung path niya, 'di ba? Si WinPE capture. Ayun. Pag tiningnan nyo yan, si WinPE, tapos yung file niya na capture. So yun, nakakuha na tayo ng WinPE. Ngayon, ang gagawin natin dyan, ikakopy natin siya, etong WinPE na to, copy natin siya sa dito ko, sa drive D ko, kasi delete natin to, paste. Kasi gagamitin natin yun nga yung ibubut natin mamaya pag capture ng Windows natin. So yun, meron na tayong PE. Ang gagawin naman natin ay magka-capture na tayo ng OS. Ika-capture na tayo kasi yun lang naman yung kailangan natin, Windows PE. Ngayon, pagka-capture ng Windows, gagawin mo, punta ka sa C, Windows, System32, sysprep, ayan. Etong application na to, right click mo, run as admin. Piliin mo yung out of the box experience, general, saka shutdown. Ito, ibig sabihin, i-set up niya uli yung machine mo from previous. Kumbaga, parang fresh installation, ganun. Shutdown, bakit shutdown? Kasi, pag restart, automatic siya magre-restart, magkikreate siya ng bagong install uli na system. Kailangan shutdown kasi ibubut nga natin siya sa PE para mag-capture ng Windows. So, start na natin. Ayan, nagpa-process siya. Tayin nyo lang. Medyo mabilis lang naman siya. Hindi naman siya katagalan. Ayan, gamit na gamit yung setup. Ayan, lalo na kung company nyo is madami. Tapos, laging training kayo. Siyempre, pag training, kailangan buburahin muli yung mga OS nila para ma-deploy uli sa production. Parang ganun. So, kung gagamit kayo ng CD, parang paulit-ulit, nagagasgas. Kung USB naman, ayun, paulit-ulit din. Tapos, matakaw sa oras. Ayan, pagka dineploy mo yan, pwede mo na iwanan yan, tuloy-tuloy. At saka, kahit 100 computer, kaya mong i-deploy yan sa system mo as long kaya ng network mo at saka ng server mo magbato ng images. Ayan, napakagandang sistema na maidadagdag mo sa infra nyo. Dun sa past company ko, ganyan ang gamit.
Kasi may dalawa kasi, isang Windows deployment saka yung sa SCCM, yung system configuration manager, yun, SCCM. Maganda din pag-aralan yun. Pag ako tuturo ko din, gagawa din ako ng video ng SCCM, kung paano nyo i-install sila, kung paano mag-deploy ng mga application via network. Ayun. Tayo nyo lang, medyo matagal. Hindi ko na ipopost yung video natin para tuloy-tuloy tayo, para makita nyo yung pag-shutdown ng ating sistema. Ayan. Ayun. Post ko muna.
Paste.